Nagkakasiyahan ang mga residenteng ito sa ilog sa Indonesia sa taunang duck catching contest doon. Pero ang masaya sanang kompetisyon, nauwi sa aksidente. Biglang nasira at nalaglag ang hanging bridge. Ano kaya ang sinapit ng mga nasa tulay at mga nabagsakan? Ang buong detalye, abangan. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Mga motoristang nahuling dumaan sa EDSA bike lane pinagmulta ng 1,000 piso. Ngayong mahigit isang buwan nang walang patid ang taas presyo ng petrolyo, taxi operators umaapila na gawing 70 pesos ang flag down rate. Mag-asawang sakay ng motorsiklo sumampa sa nakabanggang taxi sa Las Piñas. Muntikan pang magulungan ang isa. Isa pang aksidente, mag-ina sakay ng kotse sa Limay, Bataan, patay matapos bumangga sa puno. Babaeng Taiwanese dinukot sa Malate, Maynila at saka dinala sa Malabon. Ang biktima, ginahasa rin umano. Chinese Ambassador Wang Xilian dineklarang persona non grata ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan sa Palawan. COMELEC, iniutos ng ituring na bahagi ng Taguig ang 10 inilipat na barangay mula Makati City para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Sa Frontline News Abroad, senior citizen sa Amerika, kinaladkad ng lalaking nang snatch ng kanyang bag. At ang finale ng Dirty Linen na tiyak mag-iiwan ng mancha sa mga manunood. Hindi kayo makamove on! Walang makakamove on hanggat walang hustisya! Nasagip ng mga pulis ang babaeng Taiwanese na dinukot at hinihinalang ikinulong ng grupo ng mga Chinese sa isang bahay sa Malabon City. Hiningan pa raw ng mga suspect ng libo-libong dolyar at ginahasa pa ang biktima. Nasa frontline na balitang yan, si Marlene Alcaide. I don't know yesterday what happened. Why we are here? Why? So I hope you help me. I don't know this girl. Sa kulungan ang bagsak ng 2 Chinese national na kasama umano sa grupong dumukot sa isang babaeng Taiwanese. Nadakip sila sa rescue operation ng mga pulis sa malaking bahay na ito sa Barangay Potrero sa Malabon kahapon. Ikinasa ang operasyon na makatanggap ng tip ang mga pulis mula sa isang anonymous source na dinala raw sa naturang bahay ang isang biktima ng kidnapping. Nasagip naman ng mga pulis ang biktima at agad na dinakip ang 2 sospek. Sa pagdating namin doon, nakita namin yung babae doon sa second floor at nag-match po siya doon sa picture na binigay sa amin. Yan naman pong babae, siguro na makita po kami na mga pulis kami, agad niyang itinuro yung 2 na mga abductors niya. Base sa investigasyon ng Malabon Police, August 14 pa nandukutin ang babaeng biktima. Makikipagkita raw ito dapat sa isang kaibigan sa Malate, Maynila pero nasa 5 hanggang 7 lalaki raw ang sumalubong sa kanya. Pinaringan siya at saka dinala sa Malabon. Habang hawak ng grupo, paulit-ulit raw hininga ng malaking halaga na US dollars ang biktima. Aabot daw sa higit 124,000 US dollars o katumbas ng higit 7 milyong piso ang nakuha ng mga sospek sa babae. Ang biktima, ginahasa pa umano ng leader. Yun ang sabi niya po, yung nagpapadala siya dun sa pinaka-leader. Actually, sabi niya, she was raped twice by the leader. Pero pinaturo naman namin doon sa 2 suspect na nakuha namin. Wala naman doon po yung leader doon. Pero pina-medical exam na rin po namin siya.
Isinailalim na sa medical examination ng biktima at dinala na raw ng mga otoridad sa isang ligtas na lugar. Positibong kinilala ng biktima ang 2 Chinese na kasama sa mga dumukot umano sa kanya. Itinanggi naman ng mga Chinese national ang akusasyon. Don't know what happened. Yesterday, please take away out here. Giit pa ng mga sospek, nandito lang sila sa Pilipinas para mag-travel. No work, travel. Yeah, I'm here in Philippines 2 months. I hope Philippines help me and Chinese help me. I hope you help me. Sasampahan na reklamong abduction ang dalawa. Tuloy naman ang investigasyon ng pulisya para madakip ang iba pang kasama umano ng mga inarestong sospek. Inaalam din kung may koneksyon ba ang mga ito sa Pogo. Nakikipag-ugnay na rin ang pulis sa Bureau of Immigration. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. 3 ang sugatan matapos bumangga sa poste ang sinasakyan nilang SUV sa Davao City. Nakaladkad pa ng truck ang nakatumbang poste kaya pumutok ang mga kableng nakakabit dito. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Parang may pa-fireworks display sa gilid ng kalsada sa Marilog District sa Davao City matapos matumba ang isang poste. Bumagsak ang poste ng masapul ng isang SUV pasado alas 7 ng gabi nitong Sabado. Nagtuloy-tuloy pa ang SUV hanggang sa mahulog sa isang bangin. Ayon sa mga rescuer, nawala ng kontrol ang SUV habang dumaraan sa kalsadang sakop ng Barangay Suwaan. So pagkabangga ng bongo truck sa poste na nakatumba, nakalagkad niya na yung poste na naging sanhi din ng pagpusikad ng yung mga kuryente, yung nag-spark sa video. Sugatan ang 3 sakay ng SUV. Nagpapagaling na sila sa ospital. Ilang minuto lang matapos ang disgrasyang yan, isang mini truck din ang aksidente sa parehong lugar. Hindi rin napansin ng truck ang nakahambalang pang poste sa kalsada kaya bumangga ang truck dito saka dumidire-diretso sa gutter. Ligtas naman ang driver ng truck. Wasak na wasak ang bahay na ito sa Governor Generoso, Davao Oriental matapos itong mabagsakan ng malaking puno nitong Biyernes ng gabi. Kasagsagan ng malakas na ulan at hangin nang bumagsak ang puno na 3 siglo na raw ang tanda. Nasawi ang 6 na buwang buntis na si Janelle Yap at asawa niyang si Desalyn Yap. Kritikal naman ang 6 na taong gulang nilang anak at sugatan din ang 13 anyos ng kapatid. Nakadagan na raw ang puno sa bahay ng malat na ng kapatid ni Desalyn na si Gilbert. Narinig na lang daw niya ang kanyang pamangkin mula sa guho kaya nasagip niya pa ito. Nakita na kong balay nga. Nakita ko ang bahay nila na totally damaged na. Naghintay ako na may tumunog sa bahay nila at wala akong narinig. Kaya nilapitan ko na lang. Narinig ko ang 6 na taong gulang na bata yung dinala sa Tagum Hospital. Doon ko nalaman na nasa loob pala siya kaya may tumunog. Paglapit ko, nakita ko na naiipit siya. Nagpaabutan ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng mga biktima. Nagpapagaling na sa ospital ang isa sa mga bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Dead on the spot ang mag-iina matapos bumangga sa puno ang sinasakyan nilang kotse sa Limay, Bataan. Sa kuha ng CCTV, makikitang mabilis ang takbo ng kotseng sinasakyan ng mga biktima nang dumaan ito sa palikong bahagi ng Roman Expressway. Nagtuloy-tuloy ang kotse hanggang sa bumangga sa puno sa gilid ng kalsada. Dead on the spot ang 31 anyos na ginang at 2 niyang anak na 11 at 2 taong gulang. Sugatan naman ang 39 anyos na padre de pamilya at 13 anyos nilang anak. Base sa investigasyon, galing sa perya ang pamilya bago ang disgrasya. Lumalabas ding lasing ang padre de pamilya na nagmamaneho ng kotse. Poste naman ang bumagsak at nagkabuhol-buhol ang mga kable sa Maynila matapos sumabit dito ang isang mixer truck. Perwisyo na nga sa mga motorista, perwisyo pa sa mga nawala ng internet. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Nagkabuhol-buhol at humambalang sa ilalim ng Legarda flyover sa Maynila ang mga kable ng telco na ito. Sa tala ng mga pulis, sumabit kasi ang isang mixer truck sa nasabing mga kable alas 2:30 ng madaling araw nitong linggo. Bumagsak din ang posteng pinagkakabitan ng mga kable malapit sa ilog. Ayon sa mga nakakita, humaharurot ang truck nang mangyari ang insidente. Ang bilis-bilis niya,
Kaya sobrang bilis siguro, madilim kasi dyan sa Barangay 410. Hindi niya napansin yung nakalaylay kaya nasanggi niya ngayon. Natakot kami kasi talagang bumagsak yung poste niya, nakakatakot. Sira ang CCTV ng barangay kaya hindi nakuna ng insidente. Bago yan, may nahuli raw silang mga minor de edad na nagtangkang magnakaw sa mga kable na posibleng dahilan kaya lumaylay ito. Kala mo mga Tarzan, mga Spider-Man, humahawak lang sa kable, wala nang hagdan-hagdan, no? Dire-diretso na sa lupa. Nilalagari po yung wire, tapos yung naglagari, binabato yung mga bata ng nagari nila yung wire. Sila na nagpapalat. Maraming residente naman ang naperwisyo matapos mawala ng internet connection. Kabilang na riyan si Jade na nagtsatsaga muna sa mobile data. Hirap po at talagang imbis na hindi na kami magpapaload ay mapapagastos pa po. Perwisyo po talaga, sana po yung ma-actionan na yan. Sinimulan ng ayusin ng mga telco company ang mga kawad at sinigurong mababalik ang serbisyo ngayong araw. Babalik po agad to. Bali, ginagawa na po namin. Yung PLDT Smart lang muna pansamantala. Yes sir, magkakaroon po 100%. Magkakaroon po ngayon. Mamaya-maya lang sir. Pansamantalang di madaanan ng malalaking sasakyan ang lugar dahil sa buhol-buhol at nakahambalang nakawad. Posible namang maharap sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property ang driver ng mixer truck. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Heads must roll. Iginit ni dating Bucor Chief Senator Bato de la Rosa na may opisyal na dapat managot sa pagtakas ni Michael Angelo Cataroha sa Bilibid. Malaking kahihiyan at tinawag pang mortal sin ng opisyal na may nakatakas daw sa maximum security compound. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pinaggigiba ng mga gwardiya ng Bureau of Corrections ang mga dingding at pinto ng mga kubol sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Nagigpit si Bucor Chief Gregorio Catapang Jr. kasabay ng pagbabalik ng nakatakas na inmate na si Michael Angelo Cataroha. 24/7 na raw ang surveillance sa bawat galaw ng mga inmate. Maglalagay na ako ng CCTV para 24 hours, alam ko kung anong ginagawa nila. Nagsusugal ba sila, natutulog, nag-aaral, nanonood ng TV, diba? Para sa ganun na maiwasan na natin yung takas, sugal, gulo, no? And then nagtatago ng mga baril. Sabi ko nga, ngayon, pag may nakuhang illegal paraphernalias, kakasuhan yung PDL o imbestigahan yung PDL, and then pati yung gwardya. Idinitalya naman ni Cataroha kung paano siya nakapuslit palabas ng maximum security compound ng Bilibid. Kwento niya, sumiksik siya sa ilalim ng truck sa basura noong July 7. Alas 9 ng umaga nang gawin daw niya ang pagtakas habang abala sa pagkuha ng basura ang mga tainante ng truck. Pero ang kwentong yan, hindi bumenta sa Bucor. Wow, mali na naman tayo. Baka niloloko niya tayo. So yung credibility niya, malaki ang questions. Tinitingnan ngayong mabuti ang anggulo ng sabwatan dahil higit 1 linggo nang nakatakas si Cataroha bago maalerto ang Bucor. Malalaman din natin yan sa investigasyon kung talaga baka naman parati na lang siya pinapatakas nun. Hindi na lang natin alam, no? Ngayon na lang natin nalaman. So lahat yan na pag-iimbestigahan natin. Ayon sa Bucor, umabot sa 439 na nakatakas na inmate sa lahat ng penal colony sa bansa mula 2019. Sa termino ni dating Bucor Chief Gerald Bantag, 2 PDL ang nakatakas. Sa panahon ngayon ni Director General Catapang, si Cataroha ang naitalang pugante. Giit ni dating PNP at Bucor Chief Senator Bato de la Rosa, dapat may managot sa pagtakas ni Cataroha. Sobra na that's unacceptable. Maximum security compound, malayasan ng isang preso, that's a mortal sin. Mortal sin niya, so dapat heads must roll para hindi mangyari ito, nakakaya. Di rin isinasantabi ni De La Rosa na posibleng umakyat hanggang kay Catapang ang pananagutan. In charge diyan sa maximum security compound. Then after that, aakyat sa level yan ng superintendent ng NBP, ng New Bilibid Prison. Then after that, kay Bucor Chief na yan. Next na command responsibility. So titingnan natin kung hanggang saan yung abot yung command responsibility. Wala pang sagot si Catapang sa pahayag ng senador, pero nag-iimbestiga naman na raw sila sa Bucor. Sa ngayon, inilipat na sa Sablayan Penal Farm ang mga commander ng Sputnik at Batang City Jail na maaaring may kinalaman sa pagtakas ni Cataroha.
Ipinagbawal na rin ang pagpasok ng truck ng basura sa maximum security compound. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Dumepensa ang pinunang caterer sa Bucor na muna'y kulang ang serving ng pagkain sa mga preso. Mas mahal pang araw ang inihahain nila kumpara sa kapos na budget na ahensya. Nagbabalik si Gary De Leon. Champurado at pritong tuyo sa umaga. Chicken sotanghon at kanin sa tanghalian. Paksiw na isda at kanin sa hapunan. Ilan lang ito sa mga pagkaing inihahain sa mga preso ng Mangkiko Catering. Kung susumahin, papalo sa 135 pesos ang halaga ng mga ito. Mas malaki pa kumpara sa 70 pesos na budget na nakalaan sa bawat preso. Kaya giit ng Mangkiko Catering, kulang talaga ang budget sa pagkain pero sinisikap nilang abutin ang requirements. 2,000 kcal naman po ang per day po nila. So lahat naman po ng breakfast, lunch, dinner, pag pinagsama-sama mo naman po, 2,000 kilocalories po ang lumalabas. Pinuna kasi ng Commission on Audit ang Bureau of Corrections na hindi raw na ibibigay ng caterer mula June hanggang December ang food requirement ng mga preso. Hindi raw kasi nasusunod ng mga pagkaing nakasaad sa Food Subsistence Agreement. Sagot pa ng Mangkiko Catering, kapos na kapos ang budget. Sa inilaang 70 pesos, kinukuha ang pambili ng rekados na nagmahal na ang presyuhan. Gayun din ang mga gastos sa gasolina at panlutong LPG. Pampasweldo sa higit 100 PDL na nagtatrabaho sa kantin, pati sa maintenance at repair ng kainan. Sa taas ng raw mats po talaga ngayon, lalo na sa rice po talaga. So usually kasi ang raw mats po, tumataas siya, nag-iiba. Pero yung budget po talaga as is siya. Kaya talaga minsan mahirap po talaga mag-budget. Pero kahit may tinatawag ng rancho o yung rasyon sa bilibid, may ambagan pa rin sa pagkain. Karamihan sa mga PDL dito sa Maximum Security Compound dumidiskarte ng sarili nilang pagkain para mapagkasya ang 70 pesos na allotment para sa kanila. Tulad nito, nagluluto na lamang sila ng kanilang pagkain para mairaos ang isang araw nila dito sa loob ng piitan. Sabi naman ng Bucor, naiintindihan nila ang mga puna ng COA. Ginagawan daw nila ito ng paraan pero sadyang kapos ang budget sa dami ng mga preso. Ilan sa mga nakikitang solusyon rito. Ilipat sila sa ibang kolonya, magpapagawa tayo ng kulungan o tataas natin yung pagkain nila na sa 30 pesos. Siguro kung tatanungin ako, mas maganda, malipat na sila. Kasi nga, pag nailipat ko sila, yung worth na 30 pesos na madadagdag sa pagkain nila, sobra-sobra pa. Gusto rin sana ni Katapang na ibalik ang 2,000 pesos daily budget mula sa mga kaanak ng mga PDL para pandagdag sa food allowance ng mga preso. Inalis kasi ito matapos sitayin ng mga senador dahil sa issue ng pagpasok ng pera sa bilibid. Pero para hindi ma-question, cashless na ang padalang pera mula sa mga kaanak. Pupunta ka doon sa namin, Pan-Custodian Office. I-re-register mo yung PDL na ito kamag-anak ko. Ibibigay nyo sa kanya. Hindi siya mag-aabot kami. Tapos bibigyan lang namin siya ng resibo, 2,000 worth of coupon. Bibigyan namin sila ng booklet. Receive the amount of ganito from ganito. Tapos nakadeposit yan sa bank book nila. Papayagan na rin ang mga padalang pagkain ng mga kaanak ng PDL. Pero bawal na itong ipadaan sa mga delivery rider. Magbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Ginugunita ngayong araw ang ika-40 anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino. Nakiisa maging si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sa saliw ng Kantang Bayan Ko, nag-alay ng dilaw ng mga bulaklak ang ilang taga-suporta ng pamilya Aquino sa isang marker sa labas ng NAIA Terminal 1 bilang paggunita ito sa ika-40 anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Kawangis ng marker ang outline ng posisyon ni Ninoy nang bumagsak siya sa tarmac matapos barilin sa paliparan noong 1983. Nag-alay din ng bulaklak ang National Historical Commission of the Philippines. Kabilang sa mga dumalo sa seremonya si Francis Aquino, isa sa mga apo ng dating senador. Naroon din ang historian na si Xiao Chua. Sabi niya, mahalagang bahagi ng ating kasaysayan ang pagkamatay ni Ninoy. Pinatutunayan daw nito na handa tayong mga Pilipino na mamatay para sa ating paniniwala. Napakahalaga niya sa consciousness ng Pilipino, and in fact, it's a turning point that brought change to our country.
Nagsagawa rin ng misa para kay Ninoy sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Dinaluhan ito ng malalapit na kaanak kabilang ang panganay niyang anak na si Bolsy Aquino Cruz. Kilalang kritiko noon si Ninoy ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang kamatayan ni Ninoy ang isa sa mga sinasabing nagpasiklab ng unang People Power Revolution. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na isang halimbawa si Ninoy ng isang taong may paninindigan sa kanyang paniniwala. Dapat na rin daw iwaksi ang political barriers na ayon sa Pangulo ay isang hadlang para makamit ang pagkakaisa at pag-unlad ng bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, 70 pesos na flag down rate sa mga taxi, inihirit sa LTFRB. Hanging bridge sa Indonesia, bumigay at nahulog ang mga tao sa ilog. At lalaki sa Cebu patay matapos saksakin ng sariling kapatid. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline, Pilipinas. Nangangalampag ang mga taxi operators sa LTFRB na aprobahan na ang hiling nilang 70 pesos na flag down rate. Hindi na raw kasi kinakaya ng mga driver ang mahal na petrolyo, lalo't magtataas na naman ang singil bukas. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Holiday ngayon at wala masyadong pasahero, kaya tenga ang maraming taxi. Mukhang hindi makakabawi sa kita, lalo't may napipintong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Simula bukas, tataas ng 1 peso and 10 centavos ang kada litro ng gasolina, 20 centavos sa diesel, habang 70 centavos naman sa kerosene. Ito na ang ikapitong sunod-sunod na linggo ng oil price hike. Kasunod yan ang pagbabawas ng produksyon ng petrolyo ng Saudi Arabia, Russia at mataas sa demand sa Estados Unidos. Kaya ang taxi driver na si Danny, siguradong mas mababa pa raw sa daily minimum wage ang maiuwing kita. Minsan nga sa 500 talagang nahirapan po kami talaga. Sa sobra talaga ng gas, ng taas ng gasolina. Ang hanay ng mga taxi operator nananawagan na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pakinggan na ang kanilang hiling na itaas sa 70 pesos ang flag down rate mula sa kasalukuyang 40 pesos. September 2022 nang aprubahan ng LTFRB ang dagdag na 5 pisong singil sa flag down rate ng mga taxi para ito maging 45 pesos. Pero para sa mga taxi operator kulang daw ito. Kaya naghain sila ng motion for reconsideration sa LTFRB na hanggang ngayon ay hindi pa rin inaaksyonan ng ahensya. Kailangan na raw ito ng mga taxi operator. 5 pesos is not responsive. It's not reflective dun sa pangangailangan ng driver. Yung additional 30 sa flag down, kinumpute lang namin yan based sa 25 na 25 pasahero na nakukuha ng driver at an average. So if they are able to get around 25 passengers a day, yung additional 30 would translate to around 750 pesos na karagdagang kita para sa mga driver. This will offset yung karagdagang gastos naman dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Ang mga commuter, napapakamot ulo sa hiling na taas pasahe. Mabigat din po kung sakali. Sa hanay naman ng mga jeepney, bukas ay maghahain ng grupong Pasang Mazda ng petisyon sa LTFRB para sa pisong dagdag sa pasahe. Pinag-uusapan pa naman ng mga bus operator kung magkano ang ihihirit nilang fare hike. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Epektibo na ngayong araw ang taas singil sa toll sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex. 35 pesos na ang singil sa mga Class 1 vehicles na bebiyahe mula MIAA exit hanggang Longos, Bacoor at vice versa. 70 pesos para sa mga Class 2 habang 104 pesos sa mga Class 3. Sa mga bebiyahe mula Longos, Bacoor hanggang Kawit at vice versa, 73 pesos na ang babayaran ng mga Class 1, 146 pesos sa Class 2 at 219 pesos sa Class 3. Una nang sinabi ng Toll Regulatory Board na hindi sadyang maisabay ang toll hike sa pagtataas ng presyo ng petrolyo. Nakabase raw ang taas singil sa petisyon noong 2017. Nilinaw din ito na exempted sa toll hike ang mga public utility vehicles sa ilalim ng Abante Card program ng Cavitex. Ganap ng pinangalan sa King of Philippine Movies na si Fernando Poe Jr.
ang dating Roosevelt Station ng LRT-1. Mismo ang kanyang anak na si Senator Grace Poe ang nanguna sa ceremonial unveiling nito kahapon na sinabay pa sa kaarawan ni FPJ. Present din ang aktor na si Coco Martin, Quezon City 1st District Congressman Arjo Atayde, dating Senate President Tito Soto, Senator Lito Lapid at ilan pang mga opisyal. Pinalitan ang pangalan ng istasyon matapos gawing FPJ Avenue ang tawag sa Roosevelt Avenue sa Quezon City kung saan dating nakatira si FPJ. Alinsunod yan sa Republic Act No. 11608 na inakda ni Senator Lito Lapid. 2012 nang ideklarang national artist si FPJ na bumida sa halos 300 pelikula sa loob ng halos 5 dekada sa industriya. Hiling naman ni Senadora Grace Poe na anak ng yumaong aktor, sana raw ay maalala ng bawat paserong bababa at sasakay sa FPJ station ang legacy ng kanyang ama. Hihigpitan na ng MMDA ang pagpaparusa sa mga motoristang dadaan sa exclusive bike lanes sa EDSA. Pero panawagan ng isang rider group, baka pwede naman silang isama sa exclusive lane. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa loob ng isang linggo, babalaan ng mga traffic enforcer ang mga motoristang dadaan sa bike lane ng EDSA. Simula kasi sa susunod na Lunes, may parusa na ang mga pasaway at magmamatigas pa ring dumaan dito. Disregarding traffic signs ang violation sa mga mahuhuling rider, habang obstruction naman sa mga naka 4-wheel na sasakyan. 1,000 piso ang multa sa mga mahuhuli, bagay na pinalaga ng ilang rider. Mahirap kitain yung 1,000 kung hindi po pwede. Dapat po mga 500 medyo mababa pa sa kasi yung 1,000 po pang isang araw na kita na namin yun eh. Good news ang paghihigpit para sa mga bike to work katulad ni Mang Ramil. Na-aksidente nga po ako eh. Nasagi ako ng Grab rider. Yung bag niya pumalo dito sa Manobela. Yun, same lang ako. Kasagsagan ng pandemya nang ilatag ang mga bike lane sa Metro Manila, pahirapan noon ang pag-commute dahil sa limitadong public transportation. Kaya ito ang naging alternatibo ng maraming Pinoy. Pero ngayong back to normal na, marami na rin kasabay ang mga bike to work sa daan. Kung ikukumpara ang bilang ng mga rider na dumadaan sa EDSA noong 2020 kumpara nitong Hulyo, nasa 58,000 ang nadagdag. Kaya mismong si MMDA Head for Bike Lane Program, Ching Salinas, aminadong halos maitsapwera na ang mga nagbibisikleta sa dami ng mga sasakyan na dumadaan sa bike lane. Ginagawa nilang fast lane ang bicycle lane. Parang ngayon talagang sobra yung nagulat kami sa sobrang dami talaga. Halos dun sila nakalatag lahat. Dinipensahan naman ni One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita ang mga rider. Masasabi natin na parang sayang yung espasyo. Halos walang gumagamit ng mga biker, samantalang itong mga motorista nagsisiksikan. Paborin si Congressman Bosita sa panukalang exclusive motorcycle lane sa EDSA. Pero para sa isang motorcycle rights group, mas maganda kung isama na rin ang mga motor sa bike lane. Gawin natin siyang shared lane, pero bigyan natin ng importansya ang mga siklista. Gawin nating right of way ito para sa kanila. Pero kapag wala naman ang siklista, na pwede ito maging shared lane with the other vehicles. Wala pang tugon dito ang MMDA. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Lunes. Nagpasiklab ng husay ang ating Pinoy Pride Dance Group na Electro Groovers sa FIBA World Cup Basketball Trophy Tour sa Pasay. Fresh from America, humataw ang Electro Groovers sa Mall of Asia Arena kahapon. All out ang energy ng grupo na agad namang nagpa-hype sa crowd. Kakauwi lang ng Electro Groovers matapos manalo sa prestihiyosong dance competition na World of Dance sa California nitong August 12. Hanggang ngayon, labis pa rin ang pasasalamat ng grupo sa lahat ng sumuporta sa kanilang journey. Sobrang memorable po sa amin. Kasi first time namin itong mag-compete sa US. Then, ang dami rin kasing tumulong at sumuporta, nagpakita ng support nila. At di rin namin talaga akalain na ito
first Filipino na mananalo sila dun sa World of Dance Championship. Kaya sobrang nakaka-proud din po talaga na ma-achieve namin yung ganon. Nagpapasalamat po kami sa Pilipinas Live, sa MediaQuest, MQAA, at sa TV5 po, sa Signal. Maraming salamat po sa support na binigay niyo sa amin. Para sa inyo po itong laban po namin at panalo na to. Eto pa nga, balik Pilipinas ang OG hugot queen ng bansa na si Odette Quesada. Para naman yan sa paghahanda niya sa kanyang nalalapit na 40th anniversary concert sa Newport Performing Arts Theater sa September 1. Nitong Sabado, bumisita pa siya sa nangungunang noontime show sa bansa na EAT. Kwento ni Odette, excited na siyang muling mag-perform para sa kaniyang mga kababayan. 2001, nang lumipat sa US si Odette. Anya, na-miss niya ang music scene at paggawa ng mga bagong awitin. Si Odette ang boses sa likod ng timeless Pinoy favorites gaya ng Till I Met You, Friend of Mine at Give Me a Chance. Just being in the studio all day and writing in the studio, producing, singing in the studio. Because I have a day job and that's what keeps me busy. And then I get to do my gigs on the weekends. Susunod, AFP pinabulaanan ang umano'y trilateral exercise ng Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea. Gastos ng OWA sa pagpapauwi sa libo-libong unqualified OFWs, sinita ng COA. At dating Gilas coach Raiko Toroman, sinabing pinakamalakas sa kasaysayan ng national team ang current pool ng Gilas. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Iniutosan ng COMELEC na ituring na bahagi ng Taguig ang 10 barangay na dating sakop ng Makati City. Pati mga paaralang pag-aari ng Makati gagawin pa ring voting precinct. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualdez. Agaw eksena itong mga rider na sabay-sabay dumagsa kahapon sa mga kalsada ng tinaguriang Empo Barangays. Sabay-sabay silang bumusina at iwinagayway ang mga banderang may simbolo ng lungsod ng Makati City. Napuno na rin ang gilid ng kalsada ng mga residenteng sumusuporta. Layon daw ng ginawang motorcade na ipaglaban ng kanilang pagiging Makatizen. Napakita namin sa kanila na eto pa rin kami, lalaban tayo, hindi tayo papayag, tagandulo, sasamahan namin ang Mayora Abby Pinay namin. Kamakailan lamang nang magdesisyon ng Korte Suprema na ang 10 barangay na yan ay ililipat na sa Taguig mula sa Makati City. Dahil nalalapit na rin ang barangay at sangguniang kabataan elections, naglabas na ng kautusan ng COMELEC para ituring ng bahagi ng Taguig City ang mga naturang barangay. Inatasan na rin ng Law Department na ipagpaalam sa Makati City LGU na maggamit ang mga paaralang ipinatayo nila para sa eleksyon. Pagtutulungan naman ng Election Records and Statistics Department ang pag-update sa coding, database at servers ng Makati City 2nd District at Taguig. Tandaan po natin, sa balota po inahalal natin mga posisyon bakay sa lugar po mismo. Pero nang tanungin namin ng ilang residente ng Barangay Pitogo, lahat sila dismayado sa gagawing paglipat. Naguguluhan ako. Kasi wala naman din kami magagawa. Parang inunti-unti na ho kami. Masakit para sa akin. Dahil nakagisnang ko na dito, sa tagal ko dito, Makati na talaga ako. Ang puso ko nasa Makati na. Bagamat iniutos na ng COMELEC ang paglilipat ng halalan ng 10 barangay mula Makati patungong Taguig, nilinaw na ahensya na hindi naman kailangan magparehistro muli ng mga botante. Yan ay lalo't mahigit 2 buwan na lamang, eleksyon na. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala namang magiging pagkakaiba sa personal na detalye ng mga botante, maging biometrics nito. Pareho pa nga rin daw mga presinto kung saan boboto dahil kasama ito sa ililipat na rin sa Taguig. Ang tanging mababago lang daw, jurisdiction o lokal na pamahalaang nakakasakop. Automatically, kung sila ay residente ng dating Makati, automatically sila ay residente rin ngayon ng Taguig at ng barangay kung saan sila nakatira. Dahil dito, sinimulan na kanina ang pag-imprenta ng aabot sa 300,000 mga panibagong balota ng 10 barangay na malilipat sa Taguig.
Posibleng abutin daw ng hanggang 4 na araw ang ginagawang reprinting na pasok pa rin sa mga preparasyon sa paparating na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa October 30. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kaugnay pa rin ang eleksyon, sinubukan kanina ang proseso ng pagboto sa ilang piling mall para sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Nasa Frontline na balitang yan si JC Cosico. Mula sa pagpila para makakuha ng balota, sa mismong pagboto, pagpasok ng balota sa ballot box, paglalagay ng indelible ink. SK Chairman Brillantes Andrea Ward Jillian Santos. Member 1 Kramer Kendra. Hanggang sa mismong bilangan. Lahat yan, sinimulate ng Commission on Elections sa ilang mall sa Maynila bilang paghahanda sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa October 30. Pwedeng bumoto sa 10 piling mall sa Albay, Cebu, Quezon City, Maynila, Parañaque, Pasig at Las Piñas. Ang mga pwede lang bumoto ay yung mga nakatira sa mga barangay na malapit sa mga naturang mall. 350,000 na inaasang boboto riyan. Pero may kondisyon lang ang COMELEC. Ay dapat yung mall ay hindi pag-aari ng isang political family o ng isang politician. Mas gusto naman daw yan ng ilang botante. Mas masarap nga dito eh. Bakit? Malamig. Pagka nasa eskwelahan kami, baka may stroke pa kami pag naglalakad. Sa school kasi grabe yung init tsaka siksikan, hindi kagaya dito. Dagdag pa ng COMELEC, may iwasan ng mga insidente ng vote buying kapag sa mall ang botohan. Siyempre, ang security ng malls ay magpo-provide din ng dagdag na seguridad kahit meron ding seguridad ang Commission on Elections. At saka siyempre mas madami makakakita kapag dito ka namili. Dito rin daw mismo gagawin ng bilangan. Pero ang canvassing sa mga tinaktang canvassing centers isasagawa. Ibig sabihin, ibabiyahe ang mga ballot box palabas ng mall. Paniniguro naman ng COMELEC, walang dapat ikabahala dahil in place ang kanilang seguridad. Bagay na dapat daw talagang isaalang-alang, sabi ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL. Dito sa barangay, kailangan nyo ng talagang bantayan, depende sa security arrangements nga ng COMELEC. Nagbabala naman ang COMELEC sa mga maghahain ng Certificate of Candidacy. Sa October 19 hanggang 28 pa pwedeng mangampanya. Iwasan daw ang premature campaigning. Please do not test the result of the Commission on Election. We will surely disqualify you. Huwag nyo kami susubukan. Payo pa ng COMELEC sa mga botante, yung mga kakandidato na hindi sumusunod sa batas, huwag nyo pong iboboto. Dahil ibig sabihin, hindi pa nga po sila nahahalal, hindi na sumusunod sa batas. How much more kapag ka nahahalal sila? Oras naman na maging matagumpay ang mall voting, plano ng COMELEC na isagawa yan sa buong bansa sa susunod na barangay at SK elections sa 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Lumabas sa survey na ang Commission on Higher Education ang may pinakamataas na trust at performance rating sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa Okta Research, 80% ang rating sa trabaho ng CHED. Sinundan ito ng DepEd at PNP. Pang-4 ang Department of Health, pang-5 ang DSWD. 3 sa 4 na Pilipino ang masaya sa kanilang serbisyo. Kasama naman sa 5 may pinakamataas na dissatisfaction rate o hindi nasiyahan sa serbisyo ang Department of Trade and Industry at ang Budget Department. Gayon din ang Department of Agriculture, Department of Energy at Department of Finance. Ang mga ahensya rin na may mataas na performance rating ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Kulelat din pagdating sa trust rating ang 5 ahensya na may mataas na dissatisfaction rate. Isinagawa ang survey sa 1,200 respondents mula July 22 hanggang 26. Pinagpapaliwanag ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA dahil sa sobrang libreng flights ng ilang OFW. Ayon sa Commission on Audit, lumabas na higit 3,700 OFW ang nakauwi ng Pilipinas sa ilalim ng emergency repatriation. Ang ilan nga sa mga yan, 2 hanggang 5 beses pang napauwi sa loob ng higit 2 taon. Kaduda-duda rin ang eligibility ng OFWs, dulot ng tila hindi sila kasama sa mga tinuturing na nangangailangan. Kabilang kasi sa mga nakinabang, tapos na ang kontrata sa kanilang employer. Gayun pa ng COA, dapat pasanan nila ang gasto sa kanilang pag-uwi. Naubos kasi nito ang pondo ng gobyerno na sanay nakalaan sa mas karapat-dapat na OFW. Kabilang dito mga may sakit at may kinakarap na kaso sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan.
Sa ilalim ng programa, bukod sa libreng flight, sinasalo rin ito ang pagkain at tirahan ng mga napapauwing OFW. Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines sa bali-balitang magkakaroon daw ng pangmalakasang trilateral naval exercise ang Pilipinas kasama ang Amerika, Australia at Japan. Sa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa gitna ng tumitinding tensyon dahil sa agawan ng teritoryo sa South China Sea, lumabas kamakailan ng report na plano raw ng Amerika, Australia at Japan na magsagawa ng trilateral naval exercise sa rehiyon. Batay sa ulat ng Kyodo News Agency ng Japan, balak ng tatlong bansang dalhin sa Pilipinas at isa lang sa pagsasanay ang ilan sa kanilang pinakamalalakas at malalaking aircraft carrier. Tumanggi raw ang Pilipinas na sumali dahil hindi raw kaya ng ating mga barko na i-accommodate ang mga aircraft mula sa tatlong bansa. Pero pinabulaanan ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. ang tungkol sa napabalitang trilateral exercise. As far as we are concerned, hindi natin alam kung saan galing ito, and that per coordination with our counterparts, walang exercise among these three nations. No? That is ongoing in the next few weeks. Baka anya nalito lang ang news agency ng Japan dahil may kasalukuyang joint exercise sa bansa, ang Philippine-Australia Amphibious Bilateral Exercise na ALON. Pero gate ni Browner, hindi sarado ang pintuan ng Pilipinas sa posibilidad ng naval exercise. Gustong-gusto natin yun na magkaroon tayo ng joint exercises with our ally, the US, with our partners, Australia, Japan. Noong nakaraang linggo, dumalo si AFP Chief General Browner sa taunang pagpupulong ng defense leaders na ginanap sa Fiji. Layunin nitong isulong ang rules-based international order sa rehiyon lalo na sa karagatan. Dito isiniwalat daw ni Browner sa harap ng 25 mga bansa sa Indo-Pacific region ang mga agresibong pagkilos ng China sa ating teritoryo. Ipinakita niya ang pagbomba sa atin ng tubig ng China. So nagulat sila. No? In fact, sabi nung ating mga ally at mga partners ay mabuti at present natin yon because the world needs to know what's happening in the South China Sea. Sa kabila niyan, muling nanindigan si Browner na hindi tayo magpapatinag sa China at magpapadala pa rin ng supply sa ating outpost sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Tumugon naman ang China sa mga hirit ni Browner at sinabing sakop nila ang South China Sea. Sumusunod daw sila sa international law. Pero nanindigan ng China na hindi nito kinikilala ang 2016 Arbitration Award na pumapabor sa Pilipinas. Bagamat walang nilagdaang formal na kasunduan na magtatakda sana ng tamang asal, lalo na sa mga pinag-aagawang bahagi ng karagatan, dapat daw panindigan at ipakita ng China ang ginawa nitong pagsang-ayon sa international law. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Walang pangako sa China. Yan naman ang ginigiit ni dating Pangulo at kay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa hinihingi ng China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ay kay Arroyo, hindi siya kailanman nangako sa China o sa sino mang bansa noong siya ay nasa pwesto pa. Wala rin daw siyang inatasang opisyal na magbitaw ng pangako. Nalaman lang din anya ang issue ng mapag-usapan ng publiko. Hindi na rin anya siya magkomento sa usapin. Para yan, hayaan ang DFA na magsalita ukol dito. Inilabas ni Arroyo ang payag ilang araw matapos magsalita ang dati niyang spokesperson na si Rigoberto Tiglao. Ayon kay Tiglao, si dating Pangulong Erap Estrada ang siyang nangako sa China noong 1999 na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin. Bagay na itinanggi na ng mga anak ni Estrada. Nagsisilbi ngayong garrison o outpost ng AFP sa West Philippine Sea ang nakasadsad na barko. What's up mga kapatid? Ilang araw na lang bago ang FIBA World Cup at unti-unti nang dumarating ang mga participating teams. Andito na ang Angola habang ang Italy bukas naman lalapag. Ang parehong koponan ay makakalaban ng Gilas Pilipinas sa group stage. Si Carl Anthony Towns naman at ang Dominican Republic na kalaban natin sa opening day tonight lalapag dito sa Pilipinas. Habang tuloy ang preparasyon ng team, kumpiyansa ang former Gilas players na lalaban tayo kontra sa mga powerhouse teams. Ayon kay babyface assassin Larry Fonacier, makakatulong daw ang size ng team para maging competitive. Nag-hope naman si El Granada na tumama ang outside shooting natin pag kinakailangan. Strong start naman daw ang importante, sabi ni Negro Sniper Jeff Chan. Maganda ang kutob ng mga Gilas legends natin at may usap-usapan din sa social media na pwedeng ito ang pinakamalakas na Gilas team na nabuo
Kayo, anong tingin nyo? Ano ang kinakailangan natin para lumaban sa parating na World Cup? Pag-isipan nyo yan, sports ulit tayo mamaya. Susunod, mag-asawang sakay ng motorsiklo tumilapon matapos banggain ng taxi sa Las Piñas. Rider, muntikan pang magulungan. Lola sa Los Angeles sa Amerika nakaladkad matapos makipag-agawan ng bag sa snatcher. At sa ating K-alaman, bakit nga ba tinuturing na world's deadliest animal ang mga lamok? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Pinangangambahan ng outbreak ng dengue at leptospirosis. Ang tinuturong dahilan, climate change. Ayon sa Department of Health, higit 90,000 na ang nagka-dengue sa bansa ngayong taon at posibleng sumipa pa dahil sa El Nino. Epekto rin ng climate change ang malalakas na pagulan at palagiang pagbaha, kaya darami pa ang kaso ng leptospirosis na ngayon ay higit 2,000 na. Pagtitiyak ng DOH, sakop ng PhilHealth ang mga nako-confine dahil sa dengue at leptospirosis. Isa pa sa binabantayan ngayon ng DOH, ang chikungunya. Nakukuha rin ito sa kagat ng lamok. Sa ngayon ay sumisipa na ang chikungunya cases sa Mountain Province kung saan halos 700 na ang naitala ngayong taon. Mga kapatid, alam niyo po bang hindi leon, hindi rin mga patig at hindi rin mga ahas, kundi mga lamok ang itinuturing na world's deadliest animal. Sa datos ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC, mahigit 1 milyong tao ang napapatay ng mga lamok kada taon. Umaabot din sa hanggang 700 milyon ang nagkakasakit dahil sa mga lamok taon-taon. Katumbas yan ng isa sa bawat 10 tao sa mundo. Kumpara rin sa iba pang mga hayop, mas maraming sakit na naidudulot ang lamok sa tao. Kabilang na riyan ang nasa 17 kinatatakutang mosquito-borne diseases ngayon sa mundo. Kasama na riyan ang malaria, yellow fever, Japanese encephalitis, chikungunya fever at dengue. Dito po sa Pilipinas, isa sa mga laganap na sakit ang dengue. Ngayong taon, umabot nga sa mahigit 80,000 ang kaso ng dengue sa bansa simula January hanggang nitong July. Mas mataas ng di-hamak sa mahigit 65,000 kasong naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang tangi pa rin pong paalala ng Department of Health, ugaliin na mag-4S kontra dengue. Una, suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng mga lamok. Mag-self-protect sa paglalagay ng mga mosquito repellent. Kung makakaramdam naman ng mga sintomas, seek early consultation. At panghuli, suportahan ang mga anti-dengue fogging at spraying operations sa inyong mga lugar. Mga kapatid, sa mga ito, mag-ingat at lagi rin po nating tatandaan ang araw-araw po nating paalala. Always remember, ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang senior citizen sa California, USA. Sa pool sa video, ang pagkaladkad sa kanya ng isang snatcher sa Hacienda Heights. Napahiga na sa kalye ang 75-year-old na biktima habang hila-hila siya ng kawatan. Ayaw kasing bitawan ni Lola ang bag kahit pa umabot na sa 10 metro ang layo ng paghila sa kanya. May mga sumubok namang sumaklolo sa matanda pero huli na sila. Nakuha ng suspect ang bag at naiwang bahagyang sugatan na ang biktima. Ayon sa mga otoridad, galing sa bangko ang senior citizen at inabangan ng kawatan. Sa United Kingdom, inanod ng malakas na alon ng isang bata. Biglang hinampas ng alon ng batang babaeng yan habang nakatayo sa gilid ng viewing deck sa North Devon. Sa lakas ng alon, nakabitaw ang bata sa railing at lumambitin pa hanggang sa tuloy na siyang nahulog sa dagat. Ilang segundo lang, ilang metro na agad ang layo niya sa railing. Hindi rin nakaporma sa alon ng mga kalaro niyang sasaklolo sana. Mabuti na lamang, inanod siya ulit malapit sa viewing deck at nailigtas ng mga tao. Naghigpit naman sa lugar matapos ang insidente. Susunod, mag-asawang sakay ng motorsiklo sa Las Piñas
pumaibabaw sa nakabangga sa kanilang taxi. Lalaki sa Cebu patay matapos saksakin ng sariling kapatid. At pagiganti ng mga fiyero, mas tumitindi sa huling linggo ng dirty linen. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nilapo ng mag-asawang sakay ng isang motorsiklo matapos nilang makabanggaan ang isang taxi sa Las Piñas. Ang isa sa mga biktima muntik pang magulungan ng patuloy na umabante ang taxi. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Sa kuhang ito ng CCTV nitong Sabado, makikita ang pagdaan ng motorsiklong ito sa kalsadang sakop ng Barangay Pamplona 1 sa Las Piñas City. Sakay nito ang mag-asawang Cristel at Juanito Nisperos. Di naman kabilisan ang takbo nila nang sumulpot ang isang taxi mula sa gilid ng kalsada. Bumangga rito ang motor at tumilapo ng mag-asawa. Sumampa pa sila sa hood ng taxi at nadala hanggang sa gilid ng kalsada bago tuluyang bumagsak. Pero ang taxi, nagtuloy-tuloy lang papunta sa nakandusay na rider. Huminto lang ito nang kalampagin ng angkas ng motor ang kanyang hood. Puno ng pasa sa katawan ang angkas ng motor na si Cristel dahil sa disgrasya. Ang asawa naman niyang si Juanito, nabalian ng kanang hita at kinailang operahan. Kwento ni Cristel, papasok sana sila ng trabaho nang mangyari ang aksidente. Nakita naman daw ni Juanito noon ang taxi na nag-U-turn patung Maynila. Akala niya po, i-stop, hindi siya mag-go. Tapos nung medyo malapit-lapit na, doon siya nabulaga, biglang umandar. Yun po, sumalpok po kami. Nakapag-break pa po yung asawa ko ng 2 beses pero hindi na po kinaya. Napaiyak na lang daw si Cristel nang hindi pa kagad huminto ang taxi matapos silang tumilapon. Inisip ko po yung mga anak ko kasi po kawawa naman po kung pares kami mamamatay. Inaandar niya pa rin po, inaabante. Imbis po na i-atras, sabi niya, hindi naman daw niya papatayin kasi sabi niya, binirik naman niya po daw yung sasakyan. Nakausap naman ng News 5 sa telepono ang taxi driver na si Antonio Berges. Giit niya, mabilis daw ang takbo ng motorsiklo ng mag-asawa. Sila na bangga sa akin eh. Pati lang yung takbo nila. Mabinangga ko sa may gilid, malapon yung asawa niya. Wala rin daw siyang balak sagasaan ang mga sakay ng motor. Sabi ko yung mamang sasakyan ko, itatabi ko. Hindi ko alam, doon pala sa gilid siya. Hindi naman sila nabangga. Nagkaareglo naman daw ang magkabilang panig noong una. Nangako pa nga raw ang operator ng taxi na makikihati sa gastos sa pagpapagamot kay Juanito. Ang problema, hindi na raw nakikipag-ugnayan kina Cristel ang taxi driver at operator. Balak ni Cristel na tuloy ng sampahan ng kaso ang taxi driver. Pero sabi naman ni Berges, wala siyang balak takasan ng mag-asawa. Piling ko magtulong sa kanila pero wala ko cash na ganong kalaki. Sinubukan ng News 5 na kunan ng panig ang operator pero di sila sumasagot sa tawag at text sa numero nakapaskil sa taxi. Pinuntahan din namin na nakasaad na office address pero walang ganitong opisina sa nasabing lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Arestado ang isang lalaki sa Dalaguete, Cebu matapos siyang mapatay sa pananaksak ang kanyang kuya. Git ng suspect, dinepensa lang niya ang kanyang sarili. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sa harap mismo ng kanilang bahay sa Dalaguete, Cebu, humandusay at nasawi ang 39 anyos sa si Rinaldo Inopia matapos siyang pagsasaksakin nitong Biyernes ng gabi. Ang suspect sa krimen, ang 38 anyos niyang kapatid na si Renante. Ayon sa suspect, bigla na lang daw sumugod ang kanyang kuya sa kanilang bahay habang armado ng patalim. Bukas gamot mo. Sabi niya, ikaw Ray, papatayin kita. Di na kita maintindihan na kapatid ka, sabi niya. Sabi ko, wag mo naman akong patayin. Magkadugo tayo, magkapatid tayo. Ikaw ang uunahin kong patayin. Doon na niya ako inambaang saksakin. Nagpambuno pa raw ang dalawa hanggang sa maagaw daw ni Renante ang patalim at masaksak ang kanyang kuya. Labis daw ang pagsisisi ng suspect. Hindi ko plinano napatayin ang aking kapatid. Magkakamag-anak kami. Humihingi ako sa kanya ng kapatawaran na nagawa ko yun sa kanya. Wala talaga akong planong patayin siya. Sa investigasyon naman ng mga pulis, lumalabas na nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa hanggang sa humantong na ito sa pananaksak.
in the middle ng kanilang heated argument, allegedly itong suspect kumuha ng kutsilyo at sinaksak niya yata itong kapatid niya. Parang itong namatay, parang allegedly na violent din. Parang siya, parang hot-headed ba, yung mainitin ang ulo. Nailibing na ang biktima kahapon. Nakakulong naman sa Dalaget Police Station ang suspect na mahaharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Kanina nabanggit ko sa inyo na usap-usapan nga na ang Gilas team ngayon ang pinakamalakas na nabuo ever. Si Coach Raiko Troman mismo ang nagsabi. Naniniwala ang kauna-una ang head coach ng Gilas program na sakto ang size ng team ngayon at maganda din ang exposure ng mga players sa international brand of basketball. At syempre ngayon lang din tayo nagkaroon ng NBA player na asa peak ng karir niya. Mahirap din ang hirap naman hindi kumampi sa 2014 team natin na talagang epitome ng puso. Pero mabigat din talaga yung Jordan Clarkson, Dwight Ramos at Kai Soto. Sama mo na si Scotty. Kayo, ano tingin nyo? Pero ang dapat hindi debate, ang ilaban natin ang home court. Ipakita natin ang suporta para sa Gilas Pilipinas sa parating na FIBA Basketball World Cup. 12 ang lalaro pero 200,000 ang lalaban. Kumuha na kayo ng tickets ngayon sa Ticketnet or SM Tickets. It's your sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Susunod, tulay sa Indonesia, bumagsak 32 sugatan. Gantihan ng mga karakter sa hit kapatid serye na Dirty Linen, mas lalong titindi sa kanilang huling 5 gabi. At young stars at mga batikan magpapasiklaban sa aktingan sa upcoming TV5 Dreamscape show na Senior High. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Isang tulay ang biglang bumagsak sa gitna ng pagdiriwang ng Independence Day sa Indonesia. Sa taas ng pinagbagsakan, 32 ang sugatan. Kuha ang videong yan sa ginawang paligsahan sa Nanga Mentukak noong Huwebes. Ang mechanics unahan ang mga kalok sa paghuli sa pinakawalang pato. May ilang residenteng nakontentong manood mula sa gilid ng ilog. Pero ang iba, piniling tumayo at manood mula sa hanging bridge ng biglang. Ayun na nga, bumagsak ang tulay sa ilog. Mabuti na lang at nakalayo na ang marami sa mga kalahok sa ilalim ng tulay. Pero naapruhan din ang mga nasa tulay. Ang ilan sa kanila nabalian pa nga ng buto. Ayon sa mga otoridad, maaga pa raw, nagbabala na sila sa mga residente na huwag pupwesto sa tulay. Marupok na kasi ito at hindi kaya ang heavy load. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga! Pasabog ang latest na mga eksena sa pagtatapos ng kapatid mega serye na Dirty Linen. Ang Team Avengers na mga karakter ni Janine Gutierrez, pinasabog na ang sabungan ng mga Fiero. Ang ina naman ng pamilya na si Doña Shelo, played by Tessie Tomas, pumanaw na. Nagngingit-ngit naman sa ganit ang primera kontrabida ng serye na si Carlos Fiero na ginagampanan naman ni John Arcilla. Sa huling 5 gabi ng serye, mas titindi pa ang gantihan. Kaya tutok lang hanggang Biyernes 9:30 p.m. dito sa TV5. Eto pa nga, pangmalakasang kwento at aktingan ulit ang mapapanood kapalit ng Dirty Linen sa seryeng Senior High. Pangungunahan yan ng mga tinaguriang future of showbiz at ilang batikan sa industriya. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Uma, magugulo ang buhay mo! May rason siya para mabuhay. Lahat ng pangarap ni ate, kasama ka! Mula sa parehong creators ng magtatapos na hit megaserye na Dirty Linen, magsasalpukan ng galing sa pag-arte ang next-gen actors ng bansa at ang mga batikan sa industriya. Para yan sa upcoming teleserye na mapapanood sa TV5, ang Senior High. Expect like big dramatics and yun na nga, a great story. So this is the perfect follow-up
project after Dirty Linen. Sa cautionary tale serye na ito ng mga Gen Z at ng kanilang mga magulang. Mangunguna ang isa sa mga pinakasinusubaybayang young artist sa bansa na si Andrea Brillantes. We hope so talagang na sana hindi ito matwist. Madami po kasing actually mga shows na nag-try mag-advocate sa mga issues na ganito, but instead of helping them, mas tumaas yung mga rates ng mga suicide. Here, we're trying to not romanticize it and instead ipakita kung gaano ka maaapektuhan bilang tao and yung family mo. Advocacy serye rin ang proyekto na tatalakay sa mga issue ng bullying at mental health. Ang iba pang mga bida, gaya ni na Juan Carlos Labajo, Kyle Echari at Elijah Canlas, nagbigay ng kanilang mga personal input sa show. Kami mismo about our personal experiences para kami yung mismo may input. And that felt collaborative, that felt respectful, and we really liked that process. So, yung mga nababasa din sa script minsan, yun din yung mga sometimes personal experiences or whatever para maging makatotohanan din talaga siya. Kadalasan misunderstood ang mga Gen Z. Pero para kay Baron Geisler, nagaganap bilang ang striktong ama sa senior high, humanga pa siya sa mga batang bida na tinodoro ang professionalism at lalim ng atake sa mga karakter. Napa-what if pa nga siya dahil sa makulay niyang nakaraan. Natutuwa ako sa mga kids. They know what they want. Wow! Nakaka-inspire tong mga batang to. If I could only turn back time, sana ganyan yung ginawa ko. Challenge accepted. Go! Proud naman si Sylvia sa transformation ni Baron ngayon. Matagal na akong binubugbog ni Tita. Hindi, binubugbog ka rin. Pag matigas ang ulo niya, alam niya ako unang gumaganon sa kanya. Alam niya yan. Proud ako sa kanya. Mas magiging proud ako sa kanya pag tuloy-tuloy niya. Tampok din sa senior high sina Mon Confiado, Desiree Del Valle, Angel Aquino, Cyril Manabat, Zaijan Haranilla at marami pang iba. Abangan ang senior high sa August 28, 9:30 p.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alama at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita, kasama sina Kalad Karen at Tito Mikey Reyes. Ako po si Julius Baba. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas.